Sa isang maliit at lumang bahay sa tabi ng gubat, may isang misteryosong multo na umiikot. Matagal nang iniwan ng mga tao ang bahay na ito dahil sa mga kwento ng kakaibang kaganapan na nangyayari dito. Ngunit isang araw, isang pangkat ng kabataan ang nagpasyang magtungo sa bahay upang alamin ang katotohanan. Sa unang pagkakataon, kanilang nadama ang lamig na nagmumula sa kahit saan at misteryosong tunog na parang umuugong mula sa mga pader. Habang sila'y naglalakad sa loob ng bahay, bigla silang napatingin sa isang malaking salamin na nagpapakita ng kanilang mga anino, ngunit may isa pang aninong hindi kanila. Nagsimulang mangyari ang mga hindi maipaliwanag na bagay. Naririnig nila ang mga hakbang ngunit walang tao sa paligid. May mga silutang dumaan sa mga bintana kahit walang tao sa labas. Naranasan nila ang mga bagay na biglang nawawala o nagliliparan, na para bang may naglalaro sa kanilang paligid. Sa kanilang pag-aaral, natuklasan nila na ang multong ito ay dating naninirahan sa bahay. Siya ay isang guro noong unang panahon na nagtuturo sa mga kabataan sa kanilang komunidad. Ngunit isang aksidente ang nangyari sa kanya sa bahay mismo, at mula noon ay hindi na siya nakita. Ang mga kwento ay nag-iba-iba, may nagsasabing nananatili ang kanyang kaluluwa upang magturo pa rin, habang may iba namang nagsasabing siya ay galit at naghihiganti. Habang ang pangkat ng kabataan ay patuloy na nagsasagawa ng pagsisiyasat, natuklasan nila ang isang lihim na silong sa ilalim ng bahay. Doon nila natagpuan ang mga lumang dokumento at liham na nagpapatunay sa kwento ng multo. Sa huli, natagpuan nila ang katahimikan para sa kaluluwa ng guro sa pamamagitan ng isang simpleng seremonya. Nagtapos ang kwento na may pag-unawa sa misteryong bumabalot sa lumang bahay. Ang multo ay nakahanap na ng kapayapaan at ang mga kwento ng mga kabataan ay magiging alaala na lamang ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari.